Meron na. Okay. So, ngayon, ang pag-usapan natin po ay si Saldico. Kung hindi nila nahuli si Harry Roque na may warrant of arrest na galing sa RTC, paano ba na mahuli ito si Saldico? Pareho naman si Harry Roque at si Saldico na nasa Europe. Si Harry Roque nandun siya sa The Hague, sa Netherlands. Tapos si Saldico naman, nandyan siya sa Spain at sa Madrid at lilipad sana daw siya sa papuntang Singapore. Pupunta muna ng Dubai. Pagtapos Dubai, mag-Singapore. Original schedule na pag umalis sa Madrid papuntang Dubai ay October 4. Kahapon, October 5 na ngayon. October 6 na ngayon. October 5. Nag-cancel siya. Na-monitor yung ticket niya, nag-cancel siya. Nag-revoke siya. So karon ngayon pag lumipad siya ng Dubai, magkaka-layover siya, titikon siya, magtambay siya doon, layover sa Dubai 2 araw bago pupunta rin Singapore. Saan kayo siya pupunta? At babalik na naman ng Madrid. Pupunta na naman ng ang balita pa nga, pumunta pa nga ng Portugal kasi madali bumili ng citizenship sa Portugal. At marami siyang bitbit na pera. So iyan po ang kahinaan ng ating pamahalaan. Lalo na't kakampi pa ni Saldi ko ang pamahalaan. Hindi kagaya kaya nga kay Harry Roque, kalaban pa ni Harry Roque, si BBM at saka yung kalaban pati si Bonjing Remulla. Hindi pa rin nahuli nga. How much more na mas maraming pera ng di hamak? Bilyonaryo ang inyong hahabulin. Paano pa mangyari ito? Bumili na ng bahay sa France, 150 square meters. Hindi ako nagkamali, 20 million euro ang ginamit, pambayad. Tsaka pinalipad na actually, hindi natin alam ang lahat ng eroplano niya bago pa lang magpag-issue ng freeze order ang Court of Appeals, na ilipad niya na sa abroad ang mga eroplano niya. Ang eroplano niya tsaka helicopter. So, ano ba tayo? So, ngayon, para makatakbo pa ng husto si Saldico, ay tinigil pang Senate hearing para hindi ma-issuehan ng warrant of arrest. Ganon ba? Ganon ba talaga? O Squishy, ano masabi mo sa mga amo mo? Squishy, how shall we do with this? Alam mo naman na nagnakaw si Saldico tsaka si Romualdez. Tapos si Romualdez naman, nag-apply naman ng medical leave, pupunta sa abroad. Sigurado na yan, hindi na babalik yan. Magre-resign na rin yan. Magaling doon si BBM, magpatakbo ng kanya mga kasabwat. Kasabwat sa pagdadakaw, kaya mag-people power na. Dapat to, Squeezy, mag-people power na. Kung idepensa mo sila, pati ikaw papalayasin sa Pilipinas kung sa Pilipinas ka. Wala na talaga itong bahay ko na to. Wala na itong Pilipinas na to. Useless proposition. Hopeless na po ito. Kaya tama lang na yung panawagan ni Kiko Barsaga na mag-people power na lahat. Ako rin, ini-encourage ko na lahat mag-people power na lahat. Pero kailangan bago mag-umpisa, magtipon muna tayo ng pagkain na dadalhin sa itsa mga 10 araw. Pag 10 araw na pagkain, bibit kang bag. Pag mag-umpisa naman ng rally, may iba si Kiko Barsaga na nawagan sa October 12. Kailangan kahit mga pang 2 linggo sa bag. Kasi yung pagkain na hindi napapanis. May tubig ka lang. Actually, kahit wala ka na makain, may tubig ka lang, hindi ka mamamatay. Mayong to, Marino. Good noon, Squeezy. Rapi Tolpo, alias Polandit, 500,000 euro.
Ang golden visa sa Portugal, naku, patay. Kayang-kaya ni ano yan. 500,000 lang, nakabili nga na 20 million na kondo na ano na 150 square meters sa France, sa lugar na kung saan mga mayayaman nakatira. Hindi lang people power, gorgori na. O, dapat sundin pa natin yung ginagawa ng Bolshevik Revolution. Yung pinagpapatay ang lahat ng mga pamilya at saka mga anak, mga apo ng pamilyang Romanov na naghari sa Russia 113 years. At nangyari din sa Romania, ng mga Teotesco, inubos pati mga apo, patay. O mag-ipon na lang talaga ng tubig at pagkain. Ang importante kahit wala ng pagkain, basta may tubig lang. Total, marami namang tubig doon. May gripo naman doon. Kahit yung gripo ng Maynilad o Manila Water, pwede yan. Malinis na rin yan. Pwede na yan. Isaw-sahurin lang. Basta matutuloy ang masustine ang people power kahit isang buwan. So bago magkagira sa kalsada, sa pamamagitan ng gira na sigaw, ay mag-ipon muna tayo ng pagkain sa loob ng budget. Kada meal mo kahit isang burger katapat, kamote, para hindi mapapanis, kamote. So magsaing kayo ng kamote, mga ganito kalalaki, mga kamote siguro, 3 isang araw, times 30 na kamote. Para hindi naman nakakasawa, yung iba siguro ay kamuting kahoy. Yung iba naman para may magbitbit kayo ng dilata para bubuksan na lang. Pwede namang sardinas o karne norte. Siguro ganun ang gagawin natin. Kada isa may bitbit na duffel bag para pagkain. At kung doon lang tayo, meron kang kahit kumot lang mailatag mo, di kaya tarpaulin ilatag mo, higaan. Gawin mong una ng iyong bag. Tapos may kumot ka lang. Wala nang alisan sa EDSA, tsaka sa kahit sa Luneta. Tapos, sabi ni Bernard Magtibay, bilhin na natin ang lahat ng 20 pesos kilo na 20 pesos per kilo na bigas ni Marcos. Akalain mo, gago. Wala nang makain mga tao sa Cebu, bentahan mo pa ng bigas. O, si General Torre, Nick, kung nakikinig ka sa akin, Nick, sumama ka na, Nick. Total, naman to, hindi naman to, huwag ka lang magdala ng baril. Wala lang dalahan ng baril, wala lang dalahan ng armas. So, yan po ang gagawin siguro na lang natin. Makita nyo, itong pruweba ko na wala si Saldico, andun pa rin siya sa Madrid. Ipapakita ko yung ticket niya. Yung nirebook niya yung ticket niya. Ito po ang ticket niya, kita nyo? Do you see? Yung ticket niya, nirebook niya. Ayan. Ang galing talaga ni Attorney Dean Chase sa California, nakukuha niya ang detalye. 50 kilos pang baggage. Sabi marami siyang bitbit. Grabe ha. So nag-layover pala siya. Nakalipad na siya papuntang Dubai, pero nag-steady pa siya sa Dubai 2 araw. Nakalipad na siya papuntang Dubai. Pero mula sa Dubai, pupunta sa Singapore. Kaya yung Singapore niya ay binago niya ang flight. Nirebook. So anyway, yan po ang sabi ni Dean Chase, update on Saldico's whereabouts. He rebooked his flight and now has a 2-day layover in Dubai. Kahit mag-book ka pa papuntang Impierno Saldi, malalaman ko yan. Ina mo. Ang comment naman ng iba rito,
sa pinost ito ni Dean Chase na Cebuano, taga Cebu. Sabi niya ni Jean Lucena, the problem is the Philippine government is not interested in chasing him. BBM and Romualdez are happy with Saldico out of the country. Kahit sa impyerno pa pupunta, kung pakamatay siya, lalong matutuwa si BBM at saka si Romualdez. Kasi wala nang ebidensya direct sa kanila. The missing link ito si Saldi. Si Ann Calago, Jean Lucena, true. Sabi ni Ann Calago. Sabi naman ni Edwilin Dumpa, Jean Lucena, real talk. Ma'am, kay kung interesado pa, sila mismo mangitag paagi, maghanap ng paraan. Yan sinasabi niya. Tapos sumagot naman si Merlin Simeni, kaya niloko lang nila mga mamamayan, ma'am. Dahil sa BBM mismo, kasama yan sa sindikato. Pag-ubos ng pera ng bayan. Sabi ni Edwilin, doon pa ulit. O nga, kasi buano, Tagalogin ko lang. Yun nga, Nay, totoo po yan, Manang, na kung malabo ang kabuangan nila, yun. Yung mga kurap magtatago. Robbie Tipin Haraplasan. Jean Lucena, mas maganda siguro na wala na sila wala na sila, isa na lang alang haharap ang weak. Let's see how strong he can be. Yan sasagutin, sasaluin lahat ito ni Bongbong Marcos. Kung hindi napapauwin, hindi niya hulihin siya, no? Ito pa sino to? Si Martin Romualdez, humingi ng medical clearance, Yan. So, titingnan naman natin ngayon. Itong reaction ni Soto at saka yung medical clearance ni Saldico. Grabe talaga kayo. Wala talaga mga sarap kayo mga pagsasampalin. Yan ang report sabi ni Cecilio Francisco, medical leave or strategic exit. Si John Francisco, basahin natin ang sulat ni John Francisco. Ako, Bicol, Representative Saldico is reportedly abroad for medical treatment, just as a massive corruption probe on flood control. Actually, hindi siya nag-resign siya John Francisco. Now, Speaker Martin Romualdez is doing the same, also seeking treatment abroad. Parehong style, no? Treatment abroad, according to multiple reports. Coincidence or coordinated dodge? Nag-usap na yun po yung dalawang yan. Do these top officials not trust our Filipino doctors and hospitals? Ibig sabihin, iniinsulto niyo yung mga doktor natin, tsaka mga ospital natin. Or are they using medical excuses to escape accountability? While billions in public funds are being questioned, and while ordinary Filipinos endure substandard food infrastructure, flood infrastructure, overflowing public hospitals, no way to escape calamities, these powerful men fly out. Let's be clear on what is being investigated. Number one, ghost flood control projects. Number two, 1 billion plus in alleged kickbacks. Number three, budget insertions from 2025 to 2025. Number seven, testimonies of suit cases full of cash being delivered to lawmakers. Source, DOJ 6 Interpol notice for Saldico. Ay naku, Interpol notice. Anunsyo lang yan, kunwari lang yan. So ngayon, sabi ni John Francisco, we, the people, demand full transparency on medical travel, immediate cooperation with all investigations, no shielding of high-ranking officials from justice, respect for Filipino health workers and our healthcare system. Public office is not passport. Bakit? Kung mga mahirap dito sa Pilipinas, kulang-kulang pa. Bakit hindi kayo pumila din sa mga ospital natin, sa public hospitals? Yung anak ko nga, pumila dun sa, grabe, 3 araw, walang tulugan. Tulog sa upuan lang. Nagpumila dun sa
sa Philippine Heart Center. Ganun ba kasimple? Grabe. So ngayon, ako talaga. Tapos, ang hindi ko makalimutan, ito kay Saldi at saka si Romualdez, itong testimonya ni Marines Master Sergeant Orly Regala Guteza na sinasabi niya na siya ay hinire noong December 2024 ni Saldico bilang security consultant. Pagkatapos ang trabaho niya pala doon, ibis marine siya, ay ginawa siyang basurero. Tagatanggap ng basura na kung ang tawag sa basura ay pera na 48 million. So, ayon sa kanyang testimonya na hindi na mabali-bali ng mga nagtatanong ng mga senador, ay minimum of 15 na malita ang dinadala sa bahay ni Saldico sa Valle Verde 6, sa 28 Ladybug Street, corner Dragonfly. Pagkatapos matanggap nila, dadalhin nila dun sa bahay naman sa bahay ni Saldico na isa pa, sa BGC, sa Shangri-La. At doon siya sa Shangri-La, sa 56th floor. Hindi na yun. So sigurado siya ang may-ari. Mahal na mahal kaya ang 56th floor, ang penthouse yun. So malamang siya isa sa may-ari ng Shangri-La. So pagkatapos, mula ron, ay iiwan ng ibang maleta at dadalbit-bitin ng ibang maleta papunta sa bahay i-deliver sa bahay ni Martin Romualdez. At ang pinaka-particular na hindi makalimutan ni Master Sergeant Guteza ay yung naghatid ng 46 na maleta si Congressman Eric Yap ng AXI-IS Party List noon. At sa panahon nito nag-deliver siya ata ay congressman na ng Benguet. Lone District ng Benguet. So ano siya? Igorot mestizo Chinese. So ngayon, sa 46 na maleta, 48 million ang laman about maleta. At binuksan ito, binilang ni John Paul Estrada at saka ni Mark na tao ni Saldi. Binibilang ng pera kung tama. Pagtapos nila mabilang, i-deliver nila yung lahat doon sa yung 46 na malita na yon doon sa Shangri-La, sa BGC. Pagkatapos inakit sa elevator, yung 46, ibinaba yung 35. Ibig sabihin yung 11, yun yung share ni si Saldico. Ang binaba, yan ang hinatid nila, sabi nila, hinatid nila kay Romualdez sa bahay niya sa 42 McKinley Street, Forbes Park, Makati. So ngayon, yung ibang mga hatid nila na pera papunta kay Romualdez ay nung later, hinatid nila sa isa pang bahay ni Martin Romualdez sa 90 Nara Street, Forbes Park, Manila, na binili ni Martin mula kay Michael Yang. At pagkatapos yung huli, yung mga delivery nila ay direkta doon sa Aguado Street, sa Malacanang. So malapit-lapit na kay BBM para ibigay kay BBM. Grabe. So yan po. Paano gagawin natin ito? O ito, ikuha natin ang balita naman. Ulitin yung balita ni binlag ko na po ito. Yung report na nag-apply naman si Romualdez ng 14 days na medical leave. O yan, pupunta doon siya ng abroad. O, basahin natin yung report ng MD TV channel. Ang dalawang senador na dahilan kung bakit
pilit hininto ang Blue Ribbon Committee sa kabila ng halos lahat ng senador ay gustong ituloy. Soto, o nabiro, hindi, mamaya na yan. At basta sinabi niya, may report siya dito na ang mag-medical leave. Tapos ito, basahin natin ang reaksyon naman niya ni MD TV channel sa pagpatigil ng Senate hearing. So sabi niya sito, first of all, I just want to say na hindi namin pinoprotektahan si Congressman Romualdez. Otot mo, sino maniwala sa'yo? Kumparing buo mo siya nung kinasal si Maine Mendoza at saka si Arjo Ataide doon sa Alphaland, sa may Bagyo. Every people has a right to have a medical condition check-up. Naku, talagang pinayagan kasi magkaroon ng medical condition check-up si Romualdez. Bakit wala ba siyang tiwala sa doktor niya dito sa sa Leyte, sa Manila? Ang galing-galing ng mga ospital natin. Basta may pera ka lang, St. Luke's. Oh, pinakamagaling yan, St. Luke's. Hindi ka makatibid. O di kaya Asian Hospital. O yung Philippine Heart Center, kahit na public yan, magaling yan. So, about the Blue Ribbon hearing, let's wait. Sabi ni Marcos, ni Soto. I-anunsyo kami kung kailan natin ituloy. Sana wag mainip ang taong bayan dahil pag hilaw, mauwi sa lahat ang ating investigasyon. Mauwi sa wala. Hindi sa lahat. Reporter, pero bakit mo biglang nalang ganyan ang sistema? Biglang bumagal ang usad nang lumabas si Sir Orly. Dati 2 times a week. Nung lumabas si Orly, wala na. Kasi nabisto na. Kasi hanapin na si Orly, nako, daming lalabas. Sabi naman, ang sagot naman ni Ping Lacson, like the Senate President, antayin natin, wag niyo pangungunahan kasi na hinto na ang sinasabi namin, maghintay sa anunsyo. Naku, kailan ka pa mag-anunsyo? Reporte, marami po tuloy ang nagsasabi na mukhang pinoprotektahan yung dalawa, si Congressman Romualdez. At kaya napalitan si Senator Marcolita. Gano'n naman talaga ang target kaya tinanggal si Marcolita. Ang target niya para protektahan si Romualdez. And did you know po na kahit ano pong gagawin ng panakip dito sa kasong ito ay alam na ng tao ang totoo? Sagot naman ni Soto, of course, people can give their opinion. We are a democratic country. Style talaga. But a good news to the people, kahit naka-break ang Blue Ribbon, we are continuous conducting executive session. Ay, hindi po namin kailangan ng executive session. Naku. Reporter, wow, sir, ha? So, nagsisession pa pala kayo, pero executive nga lang kayo lang. So, may time naman po pala at continuous naman po pala. So, nag-hearing kayo, bakit hindi nyo lang gawin public? Kalukuhan. Sabi ko, may mga confidential kasi. Anong confidential? Lahat yan. Pag nanakaw, may confidential. Gusto ko sampalin itong matandang ito, ha? Oy, kamusta na si Pepsi Paloma? Ha, Tito Soto? Gusto ko pang kantahin no, mula Apari hanggang Hulo. Lahat sila ay nagkakagulo. 1,000, isang tuwa. Buong bansa ay bumaha. Soto, that cannot happen daw. Na wala namang ganyang balita. So saan mo nakuha yan? Okay sir, thank you. Sabi lang reporter. Oh. Ano pang sabihin mo dito? Mga grupong Macarena eh. Ayoko na si Macarena. Ayoko na si Macarena. Hey, Macarena. Ay, nako. Ito pang isa si Risa Ontiveros na sinungaling. Walang insertion. Dami mong in-insert. 3 billion. Nako. So, isa pa. Basta hanggang ngayon, wala pa pong reaksyon talaga si Tambaluslos patungkol sa tira sa kanya, patungkol sa kanyang aligasyon na matira sa kanya na mali yung pag-medical leave niya. Ngayon, ngayon, ang problema natin ngayon, hindi lang si yun. Kunin lang natin itong basahin yung sinabi ni Heidi Mendoza. Sa tuwing binabaloktot natin ang mali dahil idol natin ang gumawa, magtatayo tayo ng president na tayo mismo ang magiging biktima bukas.
Wala yan. Mga general motherhood statements lang yan. Ay, naalala ko tuloy nung kan. Sinasabi ha, October 3 ano to, parang anniversary, Arroyo faces plundered charges over Malampaya fund misuse. Matagal yun, 2013 pa yan. Na-acquitted din sa dyan. So, ganun din po mangyari. Gawa ninyo paraan, ma-acquitting kayo. O, ito naman, sabi sa Resistance sa Freedom Wall, tipong kahit saan ka pumunta ng Pilipinas ngayon, nakaranas ng baha. O, sa abroad, walang baha. Kaya, lagi na kayo umaalis papuntang mga baha sa abroad. Sa taong 25 mula Batanes hanggang Gulo. Ito nga ba talaga master plan of misery? Water world of despair. Brought to you by the consolidated syndicated 277 plus political family dynasties. The easy way to check is to get the list of those sitting now in Congress and Senate and executive branch. Easy to trace who belong to what family dynasty. Ayun. Ano ito? Baha. Uh, Sino ito? So anyway, yan po ang ating vlog sa ngayon. Sama speaking, si Harry Roque na may warrant of arrest ay hindi pa nahuli hanggang ngayon. With more reason, paano ngayon na mag-alala ang bayan na hindi na mahuli si Saldico? At much more reason na mag-alala kami dahil paalis na rin si Tambaluslos. Magme-medical leave din. Papuntang ibang bansa. Anong gagawin natin, bayan ko? Talagang sasama na tayo. Magluto kayo ng kamote, dalhin nyo, ilagay sa bag, tapos may tubig, tapos ang tubig nyo, kahit may maraming gripo, kailangan siguro mga tubig na dadalhin nyo mga paunti-unti lang inom. Wag tuloy-tuloy. Siguro may tubig nang na mga ilang bottle, siguro mga 10. Kaya bang 10? Mabigat na yan, kahit 5. Pwede na yan. Tapos pag may time, bibili na lang sa doon na may nag-ikot naman. Alam mo naman, may mga nagbebenta ng tubig, umikot-ikot. Tuwang-tuwa sila kapag may rally kasi nakakapagbenta sila. Actually, kahit pagkain, nagbebenta rin. Pero kung marami kang pera, dala ka ng pera, maliban sa pagkain dala mo. Kahit umulan doon, maghanda ka na kung ulan, mababasa tayo. Matutuyo lang yung tubig sa katawan natin. So, Veronica Gabriel, kung gustong huling kung gustong huling maraming paraan. Si Squishy lang manghuli dyan. Ha? Si Squishy na lang. Squishy, ikaw na humuli. Matanda ka na ba? Hindi na pwede sa rally. Si Cassandra Daisy, puro utang na tayo. Ay, wala na ba tayong awa sa mga sarili natin? Tommy, tama, niluloko na lang ni Soto at Lacson ang sarili nila. Mga langhiya, tumanda na sa Senado, mga matanda na mga, wala daw kuno confidential fund, wala daw siya kuno pork barrel. Kasi kumikita naman sa ibang pamamaraan. Cassandra Daisy, puro sikreto ang alam ni Tito Soto. At executive session pa kayo. Mga loko-loko kayo. Bernard Magtibay, paano po muna ng bansa si Romualdez, saka itutuloy, paalisin muna si Romualdez, saka itutuloy ang hearing ng Blue Ribbon. Cassandra Daisy, binawasan nga ni BBM ang budget ng mga hospital, kaya ayaw magpa-hospital dito sa atin. Putang ina naman ninyo. Si Romualdez ay mayroong sakit sa GMA syndrome. Gloria Macapagal syndrome. Wala pang gamot sa sakit na yan at unang nakita kay Gloria Macapagal Arroyo. Squeezy, cover up na yan. Valsky, Rafalio, magandang umaga po, Attorney Toto Kausing. Denby Ilasyon, ang gulo ng Pilipinas, kawawa yung mga tao nagtatrabaho para may makain ng pamilya nila.
tapos yung tax tutunawin. Tutuklawin lang pala, nanakawin lang pala. Excuse, hindi na natin malaman ang yan lagi na ang Senate hearing. Crazy Brooks, Joe Pau Gasol, mismo have a blessed Sunday. Jaime Aguinaldo, funny quote. Sundalo, nagbubuwis buhay. Congressman, nagbubuhay sa buwis. Yun nga, magandang salita yan. Joe Pau Gasol, Nyam, Crazy Brooks, salute. Joe Pau Gasol, salute, Doktor. Salamat po. Juan Pusong, mahirap talaga sa ating bansa ang hustisya. Pag tao ka ng admin, libre ka sa mga crime mo. Pero kung kalabang ka, hahanapan ka ng butas para ikaw tumahimik, makulong. God save this country. Yes, kasumpang. Baka ipapatuloy na yun si Saldico. Baka ipapatay na yun si Saldico. Tingin ko baka ipapatay ito para wala lang ebidensya. Rapi Tolpo, Pulandit, Kuya Toto, may utang ako na email sa iyo, will send. Okay, paki-send po within 2 hours. Salamat at iba-vlog natin. Bernard Magtibay, Jan Suarez. Problema, is it true? You can run but you cannot hide. Parang Hotel California. You can check out anytime you like, but you can never leave. Bernard Magtibay, kailangan pa natin bilhin lahat ng 20 kilong bigas. Mapag-usapan natin 20 kilos ng bigas. Rapid Populandit, 50,000 euro ang Golden Visa. Okay, Crazy Brooks, hindi lang people power gurgurin. Okay, dito sa baba, ulit balik ako. Si Tata Likop, attorney, wala na pag-asa yung justice system sa Pinas. Talagang wala. Tapos Veronica Gabriel, attorney, wag na bilyon basta balik ninakaw. Si Wolf, Squeezy, I'm 71. Para saan tayo pala matatanda? Ako, senior citizen na rin ako. Crazy Brooks, Setoto, breaking news, mag-step down daw si Ping Lacson as Blue Ribbon. Wala na, persado na sila kasi magkudita na eh. Papalit na si Alan Peter Cayetano na Senate President. Yan ang ngayon, ang balita ngayon maugong. Dugdug Batoy, hindi ganyan ang treatment nila pagdating kay Harry Roque. Hirap sa mga bumili ng hirap bumili ng ng humba. Humba, masarap kasi humba eh. Pero si Saldi sa bilyon, si Harry Roque nakipag-away na kasi wala na makain eh. Pero si Saldi ko ang dami makakain. Kaya hanggang dyan na muna tayo. Magandang hapon, magandang tanghali po sa lahat. Babalik ako. Ang ganda ng balita. Istorya natin kasunod.